all of you who are being baptized, coming into the kingdom by repentance, you are spiritual bodies that will be inhabited by the loyal angels of the Father in the throne, like those who have been with Michael the Archangel. Sa gubat diri sa yuta, ang akong role sa spiritual warfare is the role of Michael the Archangel. Imanin ninyo, ang gubat nasa langit. The war is in heaven. There was war in heaven. And there is war in heaven on earth. Because heaven now is on earth under the administration of the appointed Son. So, be sure that you are on the side of the defenders of the throne. Obedient, loyal, committed, dedicated only to defend the throne. Nothing else. So, look at yourself. Look at those that are around you. And ask yourself, am I on the side of God through this powerful Archangel Michael who defended the throne of God when half or one-third of the angels of heaven became demonic and they rebelled against the will of those of who created them, and that is God. Kauban ba mo? Sa kuwa? Ang gubat sa langit, nitabo, puro mga anghel to. Take for example, the whole kingdom nation, membership. Langit na, puro mga anghel. Ang one-third sa ila, na-convince ni Lucifer na modapig sa iya sa iyang trono sa kabuang. Mga anghel to sauna og nahimo silang ngit-ngit nga mga anghel kay nimbatok sila sa kabubuton sumahan. Nagigiras langit, gubat yun. Binirahay yun. Sinampukay yun. Mag-amigong anghel sa una, nag-away na. Napildi si Lucifer. Nahimo siyang dragon. Nahimo siyang bitin o nahulog diri sa yuta. O nandiri sa yuta karon sa dihang ang tao nidaghan na ang tanang tao mataw sa unod dunay na nagiyana. Mga fallen angels ang nagbantay na nimo. Ako na. So, the distinction in the Word of God between those that are born in the flesh and born in the Spirit is clearly defined. If you are only born in the flesh, you have already been owned by Lucifer, and there is one demonic angel that will be assigned to you. Serpent seed na ni Lucifer. Seed na sa serpent. Mo nang kinahanglan ma-born again ka. Ngano? Para mawala tong seed ni Lucifer sa imo, niya tagang kag bag-ong seed gikan sa amahan. So, nanay malagiya sa imo nga usa ka anghel, espiritu ng anghel, nga side sa Ginoo through Michael, the Archangel, loyal to the throne of the Father Almighty. Now, mao nang naigubat dire. Denominations and religions, they were all owned by him. And they look like
angelic yapon, gagamit yapon Word of God. Para imong pailad, basta disobedient ang Spirit, gipanagayahan na ni Lucifer. That's why the kingdom nation began very small. The kingdom of God on earth began very, very small. Now it has prospered in 34 years under the administration of the appointed Son. I have seen the curse of poverty, the pain and the agony of the curse of poverty. I've seen that because I've been there. And it's terrible. But there are many lessons learned from poverty. You learn long suffering. You learn how to deal with life. With nothing but survival in your heart. That's why you will have faith in God, or you will curse God. And poor people have nothing in their lives. Material, financial. And you can find almost always that the curse of poverty makes them either draw closer to God or curse God. And I've seen that many times. And as if the curse of poverty is terrible. But I will tell you that there is something more terrible than the curse of poverty. It is the curse of prosperity and success. And this is what I will deal with you today. The curse of prosperity and success. That's why when the Father called me, He trained me for 5 years. Because He knew that from poverty, I will rise up to become the most prosperous on earth. But I have to be trained on how to be above and how to be below. I have to be trained on how to be a master and a servant. I have to be trained on how to become like Him with everything, and have to be trained like to be nothing. And the training is that I will only be focused on His will no matter what. So, may mga panahon, I was treated royally as really a son of the king in those years in Tamayo. Royally. Tanang rights nasa imuha. Tanang gahom. And then, all of a sudden, that changed right away. From being treated royally, from being treated like a real son of the king, all of a sudden that was taken away. And all of a sudden I was treated like dirt. Unsay akong reaksyon, amahan, ang imong pagbuot lang gihapon may tabo sa akong kinabuhi. Dool-dool ta diri kay para magkasinabot ta. Ang akong sulti sa iya, bisan unsa og asa ko nimo ibutang, basta na ako sa sulod sa imong balay.
himuon ko nimong vessel of honor, ay pasundayag sa tibok kalibutan, or vessel of dishonor, nga naalang ko mahimong trapo diha sa tubangan sa imong CR, o kaya mahimo kong doormat. Ikaw ang magbuot, malipay lang gyapon ko mga lagad sa imuha. Why am I emphasizing that? Because poor people, when they go rise up, there is danger there. Because di na sila nimo pwedeng papakanaugon pa. Magpatay na. So kung inadto nga akong pamatasan, dili ko pwedeng saligan og dakong gahom. Kay mahimo kong sama ni Lucifer. Mo nang gitrain ko samahan, nga mahimo kong wala ang akong gugmag pagbati maugyapon, ug mahimo kong pinakadato apan ang akong gugma og pagbati sa iyaha maura sa gihapon. Pwede ko karong tanggalon diri, ibalik sa kitbug, mukaog pag-usabog kamuti, ang akong pagbati dili madaot. Maura sa gihapon. Kaya ako pangutana, the only question I will ask him, Father, is this your will? When the Father says, it's my will, I love to do your will, Father. This is the reason I was born, to do the will of the Father. Inana ang pagka-train sa kuwa. Tagaan ko sa tanan, pagkahuman kalit-kalit, kwaon ang tanan. What is your reaction? Mga katauhan, daghan sa inyo animong tekla. Kaniyad tong pobre pa mo, wapay kaalam, wapay tanan, duol kayo mo samahan. So, poverty was a blessing to you because you draw closer to Him. So close. Ngang pagampo dari alas 8, alas 6 niya nakadiri. Naaka pa sa pinakatubangan. May nampuon kaayo. Madinaigon kaayo. Mabless ko sa imuha. Nga nagampu ko amahan panalangini ang tanang anak nimong matinumanon. Isa na ka sa gipanalanginan. From poverty, hinahina yung amahan na nalangin sa imuha. Financial. Naka-eskwela na imong mga anak sa JMC. Libre. Kahuman, hinay-hinay, ni-rise up ka na. Kayang panalangin sa Diyos ka na sa kuwa, na-apil ka. Nagkaroon ka gamayng business ni Dako. Wow, proud, kingdom citizen. Apan hinay-hinay pod, sa dihang ikaw, medyo ni dato-dato na gamay, gikan sa kanang kariton, ang nanakay abansa. Gikan sa abansa, nanakay Innova. Gikan sa Innova, nakapalit na po ka og Land Cruiser. Wow. Kadato lang yun. Kaniya to, gaparking diya imong tricycle. Tricycle pag yun. Karon, Land Cruiser na. Wow. Pero, nagsugod na kong katingala. Nga naman, ang palimbaho na alas 8, mabot ka alas 10. Sa una, naglingkod ka sa tubangan. Karon tuwa na kas pinakalayo. Sa una, kusog ka mo testify. Ang anak, panalangin sa akong kinabuhi, musunod yun ko sa iya. Karon,
Ang anak, gigamit raman na para budato ko. Pagkadato na ko, ay kwentang anak. Ako na rin kaugalingon. Karon, kamal ng kwarta. Nagkanakaig panalangin. Naka-eskwela pag yun siya. Pagkahuman, siya mismo nag-eskwela og business management. Samot na kadakuwang atay. Tungod kay naguswag siya, ang Sunday, wala na siya. Sa una na siya, tapos tuwa na sa likod, pagkatapos wala na. Asa man si Sister Kwan? Busy man ang Sunday, pastor, daghang mga customer, basta may negosyo. Busy man ang Sunday. Di man pwedeng wala ko dito kay daghang kayong customer. Wala na ang amahan. Ang gugma sa amahan, kalit-kalit ni balhin sa gugma sa material o pinansyal. Easily, the love of God that He has from the very beginning now has transitioned and transferred into the love of money, into the love of self, and into the love of material things, and into the love of career. Priority na ang mga anak. Priority na ang kaugalingon. Priority na ang tanan. Tekla na siya. Kung pananglitan, wala ko gitrain sa amahan. O gingana ang akong buhaton. Napabay kingdom ron? Mao nang doon na sa ka-member dere, gidala na ako Amerika. Pagtanaw niya sa akong kahimtang, nga ang amahan na nalangin sa kuwa. Ingnan gid ko niya, Pastor, kung ako sa imong kahimtang, wa na'y kingdom ron. Kung ano man, siya di makaya. Di makaya ng imong kahimtang tanan na sa imo, pero tuman lang yapon ka. Pagbalik na mo sa Pilipinas, tinuod yun na insulti. Gipauswag lang siya gamay. Nawala siya. Wala na siya sa pagalagad ron. Namayi ang business, gibalik niya, i-supply sa bayi. Wala na siya. Tama siya. Mao nang gipadalhan mo og anak nga dili alanganin. Ako, ang akong pagampo kabutanan pangalanginan. Pero dunay curse of prosperity and success if you are not careful. You will forget Him. Pareha si Tekla. Member na dere. Pagkatapos nakita to samahan, kay gihigog mapaman samahan ang iyang kalag, hinay-hinay, gikuha sa iya ang panalangin. Ingon ng amahan, you don't deserve it. Hinginan ko samahan, my son, I'm sorry, I cannot bless her. See, if I pray for your blessings and you don't deserve it, you will have a swell head and you will forget Him who is the source of all of your blessings. And He even is the source of your health. And He even is the source of your life. Hindi mo na siyang kalimtan. Para mabalik ang iyang kalag, hinay-hinay, gibankrupt ang iyang negosyo. Ang iyang natunan sa business management, bisan ng sao niya gutingkay, wala na magsilbi. Kasamot siya kabankrupt. Yang mga anak, nawala na. Namuring na. Hinay-hinay na watanan sa iyaha. Kadugayan, nakitan na po na ako siya. Naana po sa simbahan. Primero, tuwa dito sa likod. Kadugay, nagpaduol na. Blessings di ay ang poverty sa mga dili angayan sa panalangin. So, bisan anak di ay ka sa amahan, depende sa imong pagkaanak kung saon nimo
paggunit sa prosperity ug success kung makadaot na sa imo, tanggalon sa amahan na tanan ug ibalik ka kay mas mahal ang imong kalag. Sa isulti niya, sa isulti sa amahan, what doth it profit a man if he gains the whole world and lose his soul? Let's look at Lucifer. Let's look at Lucifer, the pride of Lucifer. What led to the downfall of Lucifer is pride. P-R-I-D-E. He used to be an archangel who was given a unique and exalted position in the throne of heaven until iniquity was found in his heart. Lucifer became vain about his intelligence, beauty, and position. And his ultimate desire was to surpass and overthrow the Almighty Father. His self-exaltation led him to initiate a campaign of deceit and rebellion which aims to replace God's authority over His creation. Archangel siya sa una. Nasa unique and exalted position sa throne of heaven. Niya nakita ang kadautan sa iyang kasing-kasing. Lucifer, nahimong vain sa iyang unahuna. Kay intelligent man siya. Ang intelligence niya gikan sa Diyos. Kaya ang Diyos may naghimo niya. Beauty. Beautiful kayo siya. Guwapo kayo si Lucifer. Pretty good. Matrak yun kasi naong. Baligod sa kuwa, makita ka, maana ka. Mga gwapo mi. Niya, posisyon niya. He was assigned to the Garden of Eden. That's the mountain of God, where all the precious stones are found. Tanan to dito, gold, silver, precious stones, sardonyx, emerald, diamonds, siya gipabantay. Pagkahuman, nisulod ng pride sa iyong ulo. Itugyan na namang gyukos tanan. Murag ako namang gyud ang assistant nga pinakalabaw gyud. Pwede na akong ilisda ng Diyos. Pwede na kong mahimong Diyos sama kaniya. Mautong nisulod na sa iyang heart na. Sulod na. Wadun tanaka ang ako na may matuman. Niya ako na'y magbuot sa akong balaod. Wala na'y Diyos diha. Ako na'y mahimong Diyos. Si Lucifer na. Pag kayo mong ipadaplin ang kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi, you are Lucifer in the making. Mao nang gibagdok siya. Gikuha siya. Mao to nagkagubat sa langit. There was war in heaven because of his rebellion that he can be God himself and replace God. So 1/3 of the angels he converted to him. Do you know that Lucifer has double personality? Bipolar si Lucifer. Sa tubangan sa Diyos, maikay siya. Iyang lansiso. God is good. God is love. You can abuse God because that is the nature of God. He is good. And He is love. So in the sight of God, when Lucifer reports to Him every morning, he flatters God. And then he let God's confidence, be built up for him. Maikay siya. Murag yun siya tinuod nga anghel sa Diyos, archangel, munang bisa ng Diyos, kabalo siya sa iyang kasing-kasing, si Lucifer, mayo kayo mulansi sa Diyos. Haluk-halukan niyang Ginoo. Parang si Judas ba? Pero pagtalikod niya sa Diyos, muadto na siya sa mga anghel. Muingon na siya. Kaya na nato. Kaya na wala na siya. Kita na. Nagbuot. Di man naka-afford ang Ginoo, mawala ko ba? Wanang gukod-kukuron kuha na. Di na siya ka-afford. Kay mahal kay ko niya. Mau bitong gitugyan niya tanan sa kuha. Kay di siya ka-afford yung mawala ko. Gimisinterpret ni Lucifer sa iyang isika mga angels ang kaayo sa Diyos.
ang iyang kabuutan. Ang Diyos perti kabuutan. Wala yung bisan kamay shadow of darkness in Him. That's why the Bible says, God is good. God is love. That's why there are powerful archangels around Him to cover Him and to protect Him. Not because He cannot protect Himself. He can because He is God. Just by His word, magun ubang kalibutan. Pero, tanawa, ang mga loyal nga angels sa palibot niya. Ana si Lucifer. Pagkatto niya dito, murag wa siya gihimo, mayar gyapon siya, ang Ginoo, na murag yun siya defender sa amahan. Murag yun siya katong ihatag nga katungdanan sa iya, murag yun iyang ginahimo. Pero sa likod, naghimo na siya sarili niyang gingharian. Dautan siya sa likod. Katunga, kangit-ngit. Katunga sa Diyos, iyang lansiso ng Diyos. Pagtalikod niya sa Ginoo, sungayan na siya. Abot sa Ginoo, anghel gyud siya sa kahayag. Inadto ang iyang personalidad. Dual. Bipolar. Dual SIM. Pwede globe, pwede smart. Ang pagtuo ni Lucifer, wakabalo ang amahan na. Amahan, silang tanaw niya. Okay. Pero ang amahan, nagsalig lang yapon, because he was a creation of God, nga kinahanglan siya sa iyang kaugalingon, he will make a choice to really be good and be loyal to the throne of God. But Lucifer never did that. That's why, when the ripe time came, pagtuo ni Lucifer, pwede na niyang buhaton. He rebelled against God. Ang tanang makasakit sa Diyos, iyang gihimo. Ang tanang makapasakit sa iya. Lalimang ka, kapispul sa langit. Saka sila. Anang Ginoo? Si Lucifer. Dili ko mo, tuo nga mo sangko siya sa iunani nga iyang buhaton. Grabe na niyang gihimo. Lalimang ka, si Lucifer nga sigiglan siya sa iya, kadugayan, tuwa na, nangunay na sa gira, kailan ang ilugo ng trono, pinagig rebellion. Sakitan ang heart sa amahan. Italikod ang amahan, sakit kayo, kay mahal niya si Lucifer. Atras ng amahan. Sakitan siya. He went into his chambers and cried. The Bible did not tell us that. I just felt he did. And then, the powerful angels came under the command of Michael. And they repelled Lucifer and his angels. And they fell, and they were defeated. There was no more place for them in heaven. Ezekiel 28:12-19. Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the psalm full of wisdom, and perfect in beauty. This is Lucifer. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, and the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of thy tabrets, and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Thou art the anointed cherub that covereth. And I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub.
from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom. By reason of thy brightness, I will cast thee to the ground, and I will lay thee before kings, that they may behold thee. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee. It shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. And they that know thee among the people be astonished. At thee thou shalt be a terror, and never shalt thou be anymore. Mao na to ang naitabo sa Yaha. Saya. Sa Bisaya, Pastor, anak sa tao, sa magbakho ka tungod sa hari sa Tiro, ug umingon ka kaniya, mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Ikaw nagapatik sa katibuukan, puno sa kinaadman ug hingpit sa katahom. 13, Pastor, ikaw dito sa Eden, ang tanaman sa Dios. Tanan nga mga mahal nga bato mao'y imong tabon, ang sardyo, ang topasyo ug ang diamante, ang berilo, ang onyx ug ang jaspe, ang zafiro ug ang esmeralda ug ang karbunklo ug ang bulawan, ang binuhatan sa imong tambol. Tanawa pagkahigugma sa Dios kang Lucifer. Gibutang siya sa halamanan sa Eden, gihatag tanan sa iya ang mga alahas, mga mahalong bato, pati bulawan. Dito nahulog ang iyang kasing-kasing. Nahimo siyang materialistic. Mao ni ang nakabuang kay Lucifer. Pinangga siya, hinigugma gyud siya. Sa iyang pagkahimo, gihimo siyang matahom. Tanawa, ang binuhatan sa imong tambol o sa imong mga flauta diha kanimo sa adlaw sa pagubol kanimo, sila naandam na. Do you know that he is the greatest musician? Lucifer is the greatest musician. Grabe siya mo awit, grabe siya mo tugtog. Sa iya gikan ng music. Dayon, ikaw mao ang dinihog nga kerubin, pinangga gid sa samahan, nga nagatabon, ug ako nagpahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Siya gyud ang iplastar dito. Ikaw nagsaka ka naog sa taliwala sa mga bato nga kalayo, katong mga sardonyx, emerald. Iyan ang gitugyan sa iya. Dili lang na basta mga bato. Ato mo sa Prayer Mountain, dako mga bato diha. Puro na volcanic rock. Kini dili mga volcanic. Dako kayong bato, uy, emerald, uy, diamante, uy, berilo. Siya ang gipamanage dito. Gihatag to tanan sa iya. Ay ang pagtuo karon, kuyaw na gyud kay siya. Nganong gitugyan man ni tanan sa iya. Ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Nidako na yang heart, ayang kasing-kasing. Padayon, pinagi sa kadaghan sa imong patigayon, mga material ayaw mo ka materialistic. Naun sa man ko sa dihang ang tanang katigayunan, ang tanang bahandi gihatag sa kuha. Naun sa man ko. Nabag-o ba ang akong espiritu? Nausab na ba nga akong sinultian nga katunga, diablo na ko, katunga sa Ginoo ko, mura kong si Lucifer? Nausab ba? Bisan tong kaong kong saging, ang akong wali mo yapon eh. Bisan tong nakos bilyumor, nga inig fellowship na mo, muulan ang baha, musaka sa among mga tuhod, isaka nga among mga tiil, ang akong fellowship mo yapon, pangyutanan ning ako. Kauragapon ko. The same. Why no sad? I live as simple as I can. I am the same in my message. My spirit remains the same. Kamu, tagal lang mo gamay kaalam. Pare, na po yung naka-istorya sa kuha. Iyon to nga ako. Lahig yung kapastor, no? Tanan, nana sa imuha, pero
simple lang yapon ka. Ingko nganong mausabang ko. Unsa man di ay? Magpakaruningon ko nga maglakaw anin ako mulakaw kay dato na ko. Naay mga ni dato, perti na ka hambugiro. Kapoy kayo na. Pati kapuya na. Kadili man na may mong nature. Nang matingalan ko ba, dato na kayo si pastor, pero dili lagi ang bugiro. Nga no, sa kalibutan basta mo datong tao, ang bugiro na yun siya. Di na makuhit. Ngayon siya, nga no man day, Brad, unsa man day imong tanaw. Yung siya nga dito sa among simbahan, pastor. Among pastor, nakapalit lang habal-habal, di na makuhit. Nakapalit lang tricycle, at taas na ka. Tinuod na, Brad. Tinuod yun. Sus, di na niyo maduol sa balay. Sa napalit. Tricycle lang. Modeng, di yun basta-basta ang may mga pointed sa ano. Dili alanganin, no? Dili mo buto, mo burot ang ulo, no? Tanawa. Ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Intelligent yun siya. Kuyaw yun siya. Bright yun. Ang kuyaw aning bright, kanabitang mahibalo na sila nga bright sila. Muna na'y kuyaw. Kini pong mga gwapa ang kuyaw, kanang may balo na siyang gwapa siya. Pero ang gwapang tinuod, kanang wasya kabalo, nga gwapa siya. Ambot pasabot, kabalo kang gwapa ka, pero wala nimo gipanghambog ang imong kagwapa. Ang bright, tinuod ka nga bright, kung wala nimo gipanghambog ang imong pagka-bright. Kuyaw, ako kabalo ko, bright ko. Pero, ang akong pagka-bright, nga nung dili ko mahimong hambugero, tungod kaya ang akong pagka-bright, para sa iya nga naghatag sa kuwa nga nganong nahimo kong bright, dili para sa kuwa, kundi para sa iya. Oh, di ba bright ko para sa amahan? Bright ko para sa katuyuan sa amahan. Bright ko sa pagpamunga para sa amahan. Tanawa, kamo gihimo mong bright ni Satanas para sa iyong mga buhat. Dili mo bright para sa amahan, kay dili mo kabalo nga magpauswag sa iyang bulaton. Pero bulaton ni Satanas, perti ninyo ka bright. Pura mo bitin sa ka bright. Lucifer, inana siya ka bright. Bipolar. May kay siya mo ana sa tubangang samahan. Pero pagtalikod niya, lahi na iyang ginabuhat. Lahi ang iyang sulti, lahi ang iyang batasan, lahi ang iyang actuations. Sa tubangan nimo, wali ba ka kay anghel yun? Anghel yun siya musulti. Pak, uy, makatukag yun, anghel yun. Pagtalikod, bipolar na. Ngit-ngitol na siya. Ginadaot na niya ang amahan. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Kuyaw yun siya. Gipukan ko ikaw nga to sa yuta. Gipahamutan ko ikaw sa tubangan sa mga hari aron sila makasudong kanimo. Tungod sa kadaghan sa imong mga sala, diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon, ikaw nagpasipala sa imong nga balaang mga puloy-anan. Busa ako nagapagula og kalayo gikan sa imong taliwala. Kini mo'y maglamoy kanimo. Ug ikaw gihimo kong abu diha sa yuta sa tubangan kanilang tanan nga nagsudong kanimo. Tanan nga nakaila kanimo sa kinataliwad-an sa mga katawhan, mahibulong kanimo. Ikaw na himong kalisangan ug dili na gayud ikaw mulungtad. Adto ang naitabo kay Lucifer. Gikan sa iyahang successful nga position, gibagdok siya sa amahan kay naay nagpabiling pride sa iyang kasing-kasing. Nainangutana sa ko, saan pagkuha sa pride? Ayaw ibutang sa imong kaugalingon ang tanang naa nimo nga imo na.
Ang amahan may naghatagana, sama ka kang Job. Ang amahan may naghatag, ang amahan may mukuha. So tanang mga mahalon nga bato siya. Nalimtanan niya ang amahan, nabutang ang iyang kasing-kasing sa mga material nga butang. Nagsige na siya tanaw sa mga birilo, sina siya gikap-hikap, mga bulawan, natanan siya pagtuma. Pagbantay mo sa inyong mga lahas. Ayaw mo paghigugma og bulawan o mga alahas nga nagsinaw-sinaw, labaw sa inyong paghigugma sa amahan. Pwedeng kuwaw na sa amahan, ayaw kalain. Bisan sang material nga butang, kuhaon sa imo. Kini na pagka-train sa anak. I-treat ko sa amahan royally. Anak yun sa hari. Kalit-kalit, gikuhan tanang katungod. Kita na usamahan kung unsa nga akong mahimong reaksyon. Nagdulumba nga akong ang akong nawong sa diyang gikuhaan kong katungod. Nagdulumba, nagsamot kong paubos og mihon, amahan, imong pagbuot ang tanan nga niya dire. Himong ko nimong dormat, naa sa imuha, basta naalang ko sa imong kabubuton, naalang ko sa imong balay, okay kayo sa kuwa. Malipayon yapon ko. Si Lucifer, dili na siya gusto muhawa dito sa Garden of Eden. Sa pagdumala ni ining tanan, nakitan samahan na sa kasing-kasing. O itong gusto siyang i-reassign sa amahan sa ubang lugar, dili na siya. O itong nagrebelde siya. O niya, gilimungan pa niya si Eve. Nakikhilawas pa siya kay Eva. O dito niya giyangko ng tao. Pagkahuman ng anak, parehas na sana sa iya og ugali. Serpent seed na tanan. That is how it came about. Isaiah 14:12-14. Nganing isulti. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, Nganing isulti niya, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, and I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Ilisda na niya ang Ginoo. Di na siya mutuo sa iya. There is no more fear of God in Lucifer's heart. No more fear of God. And it broke the heart of God when he saw that his most anointed cherub that covereth was assigned to the mountains of the stones of fire. Naitabo ni sa iyang kasing-kasing. Wala na siya consideration kundi ang iyang kaugalingon na lang. Nagluha ang kasing-kasing samahan. Nagtanaw sa iyahang pagpahitaas sa iyang kaugalingon. Kingdom nations, sons and daughters, you are all angels in the sight of God. Be careful when you are assigned this great opportunity to be very, very close to the sun. Kanigong maduol sa gahom, lisod kaayo. Kundi kakabalong mo dumalaan ang gahom, lisod kaayo, mahimo kang sama kang Lucifer. Abi nimo ang tanang katungod na sa imuha, pwede na kang mabuhi sa imong kaugalingon. That's how Lucifer fell from the grace of God. The consequence of Lucifer's pride. Lucifer's plan to take over the throne of God was aborted, and great was his fall. He was banished from heaven and was thrown down on earth. He was corrupted by his pride, that he became the adversary. Satan, Lucifer, the devil, the arch enemy of God, who broke the heart of God. Pero mo, archangel na siya, gitagaan sa tanan, katungod, pagkahuman nalaglag lang, tungod sa iyang kaugalingon. Kung ako ang Diyos nga naghimo sa iyaha,
masakit yun ang akong heart. Pero kung Lucifer, wala na lang ibalito sa iya. Kaya ang i-consider niya, kaugalingon na lang niya. Mga kaigsunan, bantayan nato ning espiritu, labi na og pauswagon na ta, labi na itaas ta sa atong kahimtang sa posisyon, labi na niya i-ascribe na nimo sa imong kaugalingon, ang tanang nahitabo para na sa imuha, ang himaya na sa imuha, ang himaya na sa intelligence ni Lucifer, ang himaya na sa iyang beauty, ang himaya na sa iyang katungod. When Lucifer fell, his beauty was taken away. He is now the ugliest of the ugly. I saw his face. And it's a very scary face. From beautiful son of the morning, he became the ugliest of the ugly. Gusto niyo makita ang iyang nawong? Kaysa may gusto makakita sa nawong ni Lucifer. Kaya pabisitahon na ako siya yung gabi sa inyo, ha? Labaw pa siya sa Walking Dead. Revelation 12:7-9, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called devil, and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. He is a great deceiver. He can turn your mind all of a sudden. You're so loyal now. Be careful when Lucifer visits you and you are weak in the spirit. All of a sudden, you'll become a devil. Angel kay kakaron. Defenders of the throne. Pagkatapos, pagkalit-kalit, basta dili ka kusog sa imong pagpanindugan, mga nang kamong mga anak sa Diyos, pagbisita ni Lucifer sa inyo, ha? Uyugo na inyong pagtuo. Pantay mo, pag dili mo ligon sa inyong tinindugan, kadugayan, kauban na ninyo siya. Kadugayan, matingala ka, loyal man siya sa una. Nganong inanay man niya pinulungan karon? Pilaman ka percent ang gitagiyahan ni Lucifer sa imo? Katunga ba? Bipolar ka na. Sa likod, Lucifer ka, ang iyang pinulungan, imong pinulungan. Sa tubangan, maayo ka sa Dios nga akong girepresent. Murag kauban ta ka. Sa likod, nagabatok ka na sa anak o sa iyang kabubuton. Bantay mo na. Ang inyong muhaton para sa kuwa, manindugan mo. Dili mo magpaana-ana, lure of the flesh, lure of the world. Sus, gagmay kayo ng butang tapos mailad na mo. Luke chapter 10 verse 18, morning na itabo kay Lucifer. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Pride is evil in the sight of the Almighty Father. When a person believes and is preoccupied in his own abilities, which interferes in his recognition of and reliance to the Almighty Father, he is full of pride. Pagka nagsulti ka na sa imong kaugalingon, ako maning utok. Ako maning kwartang nagpadatos kuha. Dili man si pastor. Delikado na, nag-slide na ka. You are on the very slimy road of the rabbit hole of destruction. When you rely on your own ability and you don't give the glory to the Father who gave you that, you are on the slimy road to the rabbit hole of your destruction. Hapit na ka mahulugan na. So kamong tanan, kitang tanan, nanay abilidad diri. Kag kisagi ka na nga itong abilidad. Basig mo ingon mo, dili man ang amahan, man nag-eskwela, ako man. Buang buang.
Kung dili day katagag kinabuhi sa man, makiskwila day ka. Tara itong nagmalaki sa iya nga, akong utok ni pastor. Kuhiton bitawang sa niya kaugat dire. Di na siya kasulti, katuloy ang laway. Kumusta mga kabrad? Ang ayaw, pasalamatan ni. Kada bangon nimo sa buntag, nakapay gininhawa, pasalamati siya! Kada sakay nimo sa imong sakyanan, makadrive ka pa, thank Him! Kada kaon nimo nga makahanapay mong kamot, thank Him! Yatag ang himaya sa iya. Ayaw sa imong kaugalingon. Mao nang nay mga utak, giun sa manini mo pastor. Unsa man? Kini. Nga naman day. O day ka kaila kasi naghatag ani tanan. Mao na makita ninyo, ako'y model ninyo sa success. O prosperity. Naon sa man kung ibiya ako sa iya? I have been all over the world. I have studied all kinds of career in the world. Pahilom-hilom lang ko, pero tanaw niyo akong library. Wala pa mo kabasag libro sama nako. Wala pa mo kabasag libro sama nako. Kanang talang philosophy book, nabasa ko na. Back to back. Kamu, di ba mo kabasag libro back to back? Basahon ninyo from page 1 up to page 500. Pagkatapos from page 500 to page 1. Kabasa mo na. Pagkauman, baligtaron ninyo, basaha. Nabasa ko na, baligtad. Pero karoon lang ninyo doon kanan, nang hambog ba ko? Nagingon ba ko ka, portig yung brightan ako eh. Halos ma-memorize na ako encyclopedia. Taghang na imong tekla diri sa mga ministro po na to. At tugkog Amerika, ang misyon, bulaton samahan. Pagabot dito, wapay sa kabulan, ang ministry na naghimo. Pagkakita sa green card, green ang mata. Pagkawin sa kadlaw, nawala. Asa man siya? Tuwan na sa McDonald's. Nagtrabaho. Wala na imong kaya. Ang pinakadakong bulaton, imong ibiyan pagkatapos, nara ka diha. Kagamay sa imong utok, kagamay sa imong kasing-kasing. Wala ka nakakita sa big picture. This is a noble work. It is the most noble work in the whole world. I will not exchange it for anything in the world. Ang atong tanan, gikan na sa amahan. Ayaw ninyo biyai o ibalig ang amahan tungod lang anang mga butang pare kay Lucifer. Mayroon di ka mamatay. Mayroon magkabaluga ka sa ka mamatay. Pag namatay ka, asa man na imong karir? Asa ba imong natunan? Asa imong engineer? Asa imong abogado? Abogado ko, pinakakuyaw ko. Pagkamatay, abogado pa ka? Tuwa na, nagatubang na imong kalag. Onya, nagunsa man ka sa kalibutan, tanawang record. Ikaw ang pinaka-hambugiro. Wa ka naghatag sa himaya sa amahan. Kaya bitay di mga magwawali nga nagdaot sa kuwa. Sige sila nagdaot sa kuwas TV. Kay naselos lagi. Para lang madaot ko. Daoton ko nila. Abi lang madaot ko. Di more ko nyo gidaot, di more kamoy madaot. Kuhiton bitaw yung baba. Karon galaway. Kumusta mga kabrad? Ako na lang yapon ko. Nagkagwapo pa adlaw-adlaw.
Nagpagwapo ko para kay kinsa. Akong gingna ng yawa. Ako, kung naapay laing kinabuhi, I will still choose to live my life to the Father Almighty. Even if I will suffer, even if I will be poor, even if I die, if it is necessary, for the will of the Father. Dapat nga nakakusugan ta ng kingdom citizen. Manindugan, bisan mamobre pa, bisan unsa pa, disiplinahon ko diri, bisan kasab-an ko diri, dili ko malain, kay kabubuto na tanan samahan. Ana, ka-dedicated, committed ang tanang kingdom citizens. Dili conditional ang atong pag-alagaan. Our service to the Almighty Father, sons and daughters is not conditional. I will only be good if you are good to me, Lord. The terms and condition of service to the Father does not belong to us. It belongs to Him. Dili sa tuwang kondisyon. Maayo lang ko nimo basta mahi ka sa kuha. Pagkagibadlong ko nimo, daot na ta. Ayaw. Ginoo gyapon ka sa imong kaugalingon. Lucifer ka, basta nga na. Spirito ni Lucifer na. Si Lucifer di na gusto magpakorek. Kay bright na daw siya. Di na siya gusto magpabadlong, kay bright na daw siya. Ay nakabalo na daw siya. Di na siya tinutudluan na. Malain siya yung siyang tudluan. Bosa, gibagdok siya. Anak sa Diyos, bisan kanusa pa, ang amahan na higugma sa ato. The Father loves us so much that He doesn't want us to go into the slimy road of the rabbit hole of destruction. That's why from time to time, He corrects us, disciplines us, and instructs us according to His ways. Ako gani hantod karong, inapainomduman ko sa man, kamo pa ka. Sa diyang koreksyonan ka, ayaw kalain. Ayaw isulti nga, gikasab-an na pod ko. Lucifer na, gikasab-an na pod ko. Ang utok sa mga tinuod nga nakingani, kasab-an ka. Ang utok ni mo ingon, nganong gikasab-an man ko? Nakasala di ay ko. Tama rapod. Dili kay, wala na reason, basta gikasaban ko, lain ang akong pagbati. Utok, bulinaw ka, basta ingana ka. Ngay pambulinaw, kaya napay utok. Kaya muabot ang mga ngaon sa bulinaw, sikyas na yung bulinaw. Ikaw, di mo ikyas, muha na pa. Pagkainganay mong mga pinulungan, mas napay utok ang tungaw sa imo. Kakita na mong tungaw. Halos di makita, di ba? Pero kabaluan tungaw, asa mo to? Kamong mga lalaki, nakatilaw na mong tungaw. May pantungaw kay kabalo asa mo to. Tinaguan na nimo na, matuan pa niya. Mas bright pantungaw sa imo. Muralag ka ng tip sa dagom kadako ang tungaw, pero partikat utok ang tungaw. Kadugayan, nakakas publiko, di ka nakantos, adtugyo ka dito sa pinakasikreto sa imong kwarto, kuha kag dagom. Ang ubang kingdom citizen, masutukan pa tungaw sa ila. Proverbs 16:18. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Bisaya. Sa Bisaya, Pastor, ang pagkagarboso magauna sa pagkalaglag, ug ang mapahitasong espiritu magauna sa pagkahulog. Garboso, mapahitason. Kanang mapahitason ka, kanang murag ikaw na yung pinaka-bright sa tanan, wala mo labaw nimo. Ana, garboso na. Mapahitason na. Tagalog. Sa Tagalog po, Pastor, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa
ay sa pagkabuwal. Okay. Proverbs 16:5. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand in join in hand, he shall not be unpunished. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Proud sa kasing-kasing. Tanang himaya, nasa iya. Sige. Sunod-sunod. Sa Bisaya, Pastor, ang tagsa-tagsa nga may pagkamapahitason sa kasing-kasing, mao'y usa ka dulumtanan sa Dios. Bisan pa ang kamot madugtong sa usa ka kamot, siya dili makagawas sa silot. Sa Tagalog po, Pastor, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagamat maghawakan sa kamay ay walang pagsalang, parurusahan. Proverbs 29:23. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. You want to be honored? Be humble. Be subject always to the will of the Father. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ang humble kanunay baka ang pride gikan kay Satanas na. Bisan pagsayop, di magpaubos. Bisan pagsasayop, di magpaubos, di ang kunon. Ang tanan, di mo ang kun sa ilang sayop. Full of pride. Di na magsilbi sa mga. Pero humble ka, ipataas ka samahan. Forget not the Lord thy God. Pride gives a false sense of self-sufficiency. I can do it by myself. Plano na kasi mong kaugalingon. Mo ni akong buhaton, mo ni akong buhaton, mo ni akong buhaton. Asa man ang Diyos. In all thy ways, he said, consider him, and he will direct your paths. Pero plano kasi mong kaugalingon, ha? Bright ko. Ako yung plano. Mo ni akong buhaton sunod, mo ni akong buhaton sunod, mo ni akong buhaton sunod. Pride gives a false sense of self-sufficiency, that one does not seek the Father's will and wisdom anymore, and that he can already live and prosper by his own might and power. There is a warning against pride that leads to arrogance and vanity. Mahimo na ako ni. Nana ko'y kaalam, nana ko'y kaibalo, nana ko'y kwarta, nana ko'y karir, nana ko'y negosyo, nana ko'y degree. Bye-bye, pastor. Bye-bye, kingdom. Pag-step pa lang nimo ana, a klaseng pangunahuna, ang amahan gatanaw nimo, masulubon na siya nagtanaw nimo, ang panganod sa kapiltihan magsugod na sa imong kinabuhi. Deuteronomy 8:10-18. When thou hast eaten, this is the curse of prosperity and success. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Ito na, verse 11. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgment and his statutes which I commanded this day, lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thy heart be lifted up. Tuwa na. Magmapaitas una. Kaya ko na ni. And thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage, who led thee through the great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy latter end. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, as it is this day. Bisaya na lang. Usa, kay Bisaya man nga to. Sige. Sa Bisaya, Pastor, ug magakaon ka, ug mabusog, Ako ug na lang. magadaig. Og magkaon ka, og mabusog, og magadaig ikaw sa Dios tungod sa maayong yuta nga imong gihatag kanimo. Sa diyang magkaon ka na, dili na ka pobre.
Labi na kayo, tanang pagkaon, litson, kinilaw, hamon, baka, busog na. Kung sa imong buhaton, magdaig ka, salamat amahan. Bisa nun sa pang mga panalangin, salamat amahan, ikaw ang naghataganing tanan. Ana, ingon siya diya sa 8:11. Niya na, magmatngon ka, o mabusog daw ka, magkaon ka nang mabusog ka. Labi nang mabusog ka na, labi nang manambok na ka. May pa rin si Ribas, kay kada mo kaon suman, kuya kayo. Basta magutom na si Ribas, kanang suman nga tagsa. Tag napulo, tibo ko na. Ang! Pero una siya mo, namin siya, thank you Lord! Ang! Mo na nagpabili ng kauban na ako karon. Sabi na itong natubig Sarangani, alas 2 na, wapang may kaon, parting gutuman na yun. Paghalad bitaw sa mga suman, kami tag-isa-isa lang suman, kuha mo bitaw ni Ribas ang napulo, gitibo. Pero nakanindot, kaya nagpasalamat o sa siya. Kada paak, dalaygon ka mahang. Magdaig ikaw sa Diyos tungod sa maayong yuta nga iyang gihatag kanimo. Maayong kapalaran ba nga gihatag niya sa imuha. Ayaw na i-ascribe sa imong sus pinaka dinumtan sa Diyos ang mga taong ipadalanginan pagkatapos i-ascribe nila silang kaugalingon. Iyon siya, magmatngon ka aron dili ikaw mahikalimot sa Diyos. The curse of prosperity and success is kanang makalimot ka na. Sa dili pagtuman sa iyang mga sugo o sa iyang mga tulumanon o sa iyang kabalauran nga ginasugo ko kanimo ni ining adlaw. Tuwa na, ipadaplin ang tanang kabubuton samahan. Kaugalingon nang nakita. Verse 12, tingali unya nga kung ikaw makakaon na o mabusog na, o magtukod ikaw og matahom nga mga balay o makapuyo ni ini, gwapo ng mga balay. O kung ang imong mga panon sa mga baka, o ang imong panon sa karnero mo daghan na, daghan ang kwarta, o ang imong salapi, o ang imong mulawan mo daghan, o ang tanan nga imong mudaghan, prosperity, success. Woo! 14. Onya, niya na, ang imong kasing-kasing magmapahitason hog mahikalimot ka sa Dios nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Nganong niya ka sa gingharian? Nganong niya ko sa gingharian? Ka-remember ko sa among kapobrehon. Tindog ko dito sa tindahan sa Inchik. Di ko kasulti. Antod na naluoy sa kuwa. Basta makinomdong kuwad to, unya niya ko sa akong kahimtang ron, magtulo akong luha. Amahan, kinsa man ko ngay mong napili, ngay mo kong gibutang ni ining kahimtang sa kadaggaya, samot ko amahan, nga akong ilapnag ang imong pagkamaayo, pagkabuutan, ako ning iwalis tibok kalibutan ko nun sa ang pagkamaayo mo, ang imong pagkadalayigon. Anong niya ka sa gingharian? Anong niya ka sa gingharian? Ngay ni gawas dire. Ingon ang iyang inahan. 8 ka tuig siya dire ha. Sold ka ko ha. Ngay ni gawas. Ingon ang iyang inahan. Gipahulam ko raman na siya diya ninyo. Ha? Nade nga na. Gipahulam lang daw siya. Gamay pa to siya. Niya na dire. Hantod nagdalaga siya. 8 years. Kita tanan ang giisip na akong pamilya. O say ako imo. Bisan wan ako diri. Anak ka, imo na. Pag abot ng panahon, tawag siya inahan. Anak, oras na. Tabangin ako sa itong negosyo. Time na. Hawa na diha.
Hawa, diretso, walay roots. Wala, bisan gamay. Wala yung emotional o bisan sa gamay, gamot, wala. Biya, diretso. Tapos, padungga kapag istorya, gipahulam ko raman na siya ninyo, diha. Kumay tagiyana. Nagingon makong, gipahulam raman ko dire sa amahan. Karon dato na ko, babay amahan, ako na yung magbuot. Magbuhat na ko, sariling balaod na ako dire. Ang tanang kinabuhi na ako, sentro na sa kabubuton sa amahan. Masabtan ninyo og dili. Nya inyo lang masabtan dire, kanang ang espiritu may muhari, dili ang unod. Dili ang pagbuot sa unod. Kaya pagbuot pa sa unod, ang akong ituman, wala ako dari karon. Minyo ko, daghan ako ganak nga mga tisoy ug tisay. Tiguang ko ron, wala ko'y buhok. Kaya katong akong sweetheart sa una, nakita na ako sa Facebook, asos, tiguang, bitay ng liog. Dako pa kayo, di nakalakaw, Kaya ko, ay salamat, ama. Salamat, amahan, salamat. Siguro kung nagpadayon pa ko sa akong plano adto, parehas na ko ato niya. Siguro naka-wheelchair na ko. Pero atong higayon na, Rosi kayo tanawon, kay pobrigod ko. Niya, i-offer na sa imuha. Sus, Rosi kayo. Murag maunag yun ni. Pero tanawa, ako, nagtuman ko sa kabubuton sa wan, wala ko'y nakita. Kalisod ang akong nakita. Tamayong pa imo, ang paglutos, 5 katuig, saging lay kinaon. Pero tanawa, at the end, unsa ang unahuna sa amahan sa kuwa. Ang pinakamaayo, pinakagwapo, mauyang ihunahuna para sa kuwa. Ngunya ang imong kasing-kasing magmapahitas unog mahikalimot ka sa Dios nga nagkuha kanimo gikan sa yuta septo gikan sa balay sa pagkaulipon timanig asa ka gikan nganong gibutang ka diri. God said, you have not chosen me, I have chosen you. Siya nagpili sa kuha, siya nagpili sa atong tanan. Nga nagamando kanimo sa kadako og makalilisa nga kamingawan, diin dihay mga bitin nga mapintas o mga tanga o ayuta sa kauhaw, diin walay tubig nga nagkuha og tubig alang kanimo gikan sa bato nga santikan. Nga nagpakaon kanimo sa mana dito sa kamingawan. Nga wala hiilhi sa imong mga amahan. Aron tay ikaw pagapaubson niya o garon siya magsulay kanimo sa pagbuhat og mayo kanimo sa imong kaulahian. Ang tanang pagsulay gatong ginaagian para sulenta magmalig-unta mutuman para ang atong kaulahian sama sa kuwa maayo tanan. O garon dili ka magaingon sa imong kasing-kasing ang akong gahom o ang akong kabaskog sa akong kamot, may naghatag ka na ako ni ining abahande. Tuwa na, self-glory na. Apan hinumdumi ang Diyos kay siya may naghatag kanimo sa gahom sa pagbaton sa mga bahande. Aron malig-on niya yung tugon nga ipanumpan niya sa imong mamahan, ingon ni ining adlawa. Dili gyud nato i-ascribe ang bisan sang success o prosperity sa atong kaugalingong gahom o kaalam. Ayaw mo kasayop, ana. Siya ang naghatag anang tanan, ang atong amahan sa langit. Timanin ninyo na mga kaigsunan. Kita rabang mga pobre, dali kahit maliba. Pagka makakita ng oportunidad, ambak diretso. Waka ka, pag-ambak niya, wa siya kabalo, iho ang nagulat sa iya. Ambak diretso. Sus, pagkagagmay sa mga utok ninyo. Sundarago din yung utok na ko. Utok nga gihatag samahan ba? Nga, nakapokus lang sa pagtuman sa kabubuton. Unya, ang ulahin nato,
ingon nga usa ka spiritual family, pertig yung gwapuha. Dinumduman mo ang Diyos, siyang naghatag kanimo sa kagahom sa pagbatunog bisan unsa. Dalay ko nagamahan. Kalipayon mo. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Saya. Sumalig ka sa Diyos sa bugos mong kasing-kasing. Bugos. Unsay bugos? Tibuok. Dili kay katunga, bipolar, kaugalingon. Katunga, napa may Ginoo? Katunga pod, mahimo naman ako. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Kamu mga bright, matintal gani mo, salig na mo sa inyong kaugalingong wisdom, salabutan, abtik kay kugunahuna ba? Pabtik kay gunahuna, ako makahimo kog napulo ka butang, kausa. Pabtik kay ta, sige. Kinsa'y pinakabtik ko gunahuna dali? Ako. Pero ang akong kabtik sa hunahuna, isaligan man ako? Para sa aman. Dili kay para sa himaya sa akong kaugalingon. Tong na ako sa denominasyon, gitawag kog preaching machine daw ko. Gano man, hantod dito sa banyo, igsoon, ang akong baba mapunog-pulong, kinala ni habwa na ako. Abi lang nabuang ko. Inana ko basag libro. Chuk! Kamu basag libro, o sa ka page, o sa ka bulan. Ako sa ka page, 1 minute. Mo na ginatawag, fast reading. May technique na. May technique. Gin-estudyohan ko na. Ang usa ka page, masabtan na ako. Pak. Munang makabasa kong libro, 5 ka libro sa kadlaw. Niya masabtan na ako tanang content. Kisa may muabti ko guto pa na. Pero naghinambog ba ko diri ana? Wala. Ang inyong nakita rin, ipanghinambog na ko. Ang pagtuman nato, ang loyalty nato sa kabubuton sa atong amahan. Uman sa inyo, ang inyong kaalam, murala katong pastor nakapalit og habal-habal, di na mo makuhi. Lain-lain ang planos kinabuhi. Natibuag na. Muna ginatawag na akong shotgun brain. Kung wa mo kasabutan ng shotgun brain, scatter brain. Kung sa isulti samahan, if your eye is single, your body will be full of light. Your eye is not single, your brain is not single, it is a scattered brain. You are full of darkness. Kingdom citizen man kahamo. Makasabot mo ani? Usa ang atong espiritu. Pagka kingdom citizen, ang inaisgutan, na diha, obedience to the will of the Father, loyalty to the will of the Father, commitment to the will of the Father, dedication to do the will of the Father. Kanang iyo, no matter what. My heart is fixed, my mind is made up. No matter what. Ambot pasabutan lang, no matter what. Maubos ka, mataas ka, masuccessful ka, o dili, ang imong kasing-kasing lang ang nagpabilin mo tuman. Sa Proverbs 3:6, sa tanan nimong mga dalan, ilhasya. Tanan mong mga dalan, tanan mong plano, ilhasya. Amahan, imo baling kababuton. Og siya magamando sa imong mga alagianan. Magmando siya nimo sa imong alagianan. Ihawan niya. Motong ipadala ko niya sa isulti niya, I'll send you an open door before you. An angel will open that door before you. Giyahan ta ka. Ako'y magbuot sa imong kinabuhi. Kay ngano, giila ko siya. Ina ng mga kingdom citizens, ilhon ninyo siya sa tanyong dalan.
Para di mo mga saag. Para di mo mga ipit dito sa kalibutan. Tuwa talang yawa dito. Tapos nagabitik na yung mga kasing-kasing o mga tiil, wa pa mo kabalo, kay wala man yung gihatag ang himaya sa yaha. The dangers of instant prosperity and success. When the Father blesses His sons and daughters, He wants us to be responsible that He has put a high premium on diligence and honest labor and give the glory to Him. Proverbs 13:11. Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Tudluan ta. Honest ta sa tanan natong pagabuhaton. An inheritance may be gotten hastily at the beginning, but the end thereof shall not be blessed. Proverbs 23:4-5. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom. When thou set thine eyes upon that which is for riches, certainly make themselves wings, they fly away as an eagle toward heaven. Kisa may daw gugloto nga nagpabili ng kwarta. Wala. Bisaya na yun. Putang. Ayaw paghago sa imong kaugalingon sa pagpakadato. Hunong gikan sa imong kaugalingon kaalam. Wise kuno siya. Ibutang mo ba ang imong mga mata, ibabaw niya ng dili mao? Kaysa pagkatinud ang mga bahandi magahimo og mga paku sa ilang kaugalingon sama sa kaagila nga nagalupad paingon ngadto sa langit. Ang mga bahandi ko mao na imong tumong relihiyon, matapos ang tumong kwarta di ay 30% church. Mao na yung simbahan. Kaluwasan na saman. Nagtudlo mo pagkabalaan, nagtudlo mo paghinulsol, nagtudlo mo nga ilho ng mga pulong ni Jesus Christ. Wala, gitabon lang na ninyo sa inyong mga ginabuhat nga ang ulo og ikog puro kwarta. Kana. Lupad na na. Ito again, mga wala na mo. Hebrews 5:8, Proverbs 10:4. Bisan pag dunay lure of kanang inana ayaw. Though he were a son, he yet learned obedience by the things which he suffered. Bisan ako ni mga anak, wala dahil gitogyan samahan sa akong kamot ang tanang kauswagan, makadaot na, labi na bata ka pa. Tanaw ng mga batanon nga success dayon, butang sa ulo, hulog dayon. Nguda ko ang ulo ni mong bayo, di na balance ang imong lawas. Nakita mo, dako kayong ulo, di na makalakaw dugay. Matumba na, ulo ang muna. Buak ang ulo kadugayan. Una na imong inani ang kingdom, nahimo sa akong 69 years old. Bisan pa og anak ko. Bisan pa gitugyanan ko niya sa tanang butang. Ngano? Nya, karon inanali ikaw, mahimong successful, bata pa kayo ka, pagkatapos musulod na sa imong ulo, Lucifer ang labas ni mo na. He becometh poor that dealeth with slack hand, but the hand of the diligent make rich. Loyalty is the purest form of love. One is loyal when he remains committed to the Father at all times, even in times of adversity. It is the total opposite of betrayal, treachery, and unfaithfulness. It is the highest kind of love as it demands a willing decision to place all allegiance to the Father alone. When one is loyal, he is willing to sacrifice. That is the purest kind of love. Si Lucifer, malansison nga tao, nga anghel. Abi nimo mahigugmaon siya, kay gwapo siya mo flatter. I-flatter niya, pati ang amahan, i-flatter niya. Kana naga-flatter sa inyo, basta gi-flatter gani ka, satanas na. Pero basta gi-correctionan ka, gitudluan ka, gidisiplina ka, mauna ang tinuod nga gugma. Loyal. Baysa nung sa'yo may tabo. It is the total opposite of betrayal. Basta tao di loyal. He has the propensity to betray and be treacherous and be unfaithful. Basta di loyal. Loyalty is what makes a kingdom citizen gold. Proverbs 20 verse 6. Most men will proclaim everyone
his own goodness, but a faithful man who can find. Greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. And 2 Timothy 2:11-13, sa isulti niya diha, it is faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he will also deny us. These verses are talking about loyalty. If we believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. Oh. Mga membership tree, come and go. Pero ako nagyapong ko. What do you call that? Faithfulness and loyalty. Hebrews 10:23, Revelation 2:10. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. And you shall have tribulation 10 days. But be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Behold, I come quickly. Hold fast which thou hast, that no man take thy crown. Psalms 75:6-7. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He putteth down one and setteth up another. Just be faithful. The Father will promote you in due time. Sa inyong model? Katong nagakaon kong saging, faithful ba ko? Katong tanan nagluto sa ko, faithful ba ko? Katong wa nakailas ako, faithful ba ko? Katong wa ko mailhi, faithful ba ko? Karong naanatanan sa ko, faithful ba ko? Abi sa ubang mga na diya, karon lang nakakita sa kuwa. Faithful lang na siya kay dato naman. Asa man ka itong nagkaong kong saging? Wa ko'y 5 bulsa. Asa man ka? Kung namatay ko ito, hindi ko makita ron. Pero na-record lang akong kinabuhi. He died faithful and loyal to the will of the Father. Romans 11:36, 2 Corinthians 10:17-18. For him and through him and to him are all things, to whom be glory forever. Let's give the glory to him. 2 Corinthians. But he that glorieth, let him glory in the Lord. For not that he commendeth himself is approved by whom the Lord commendeth. Kisa tong i-commend sa amahan, mo to siya. So, kung ikaw magpahimaya man, ayaw himayain mong kaugalingon. Himayaan siya. Amen. So, dalay ko ng amahan, palagpakan nato siya sa katapusan. Woo! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So I love this song. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my strength, strength of my life, and whom shall I be afraid? Sing it. The Lord is my light, my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear?
is He that is in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He that is in me. Greater is He that is. Sing it. Greater is He that is in me than he that is in the world. Satan's like a roaring lion, roaming to and fro, seeking whom he may devour. The Bible tells us so. Many souls have been his prey, following some weak heart. But God has promised us today His overcoming power. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. Sing it. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. Sing the verse again. Satan's like a roaring lion, roaming to and fro, seeking whom he may devour. The Bible tells us so. Many souls have been his prey, to fall in some weak heart. But God has promised us today His overcoming power. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. Since I was declared as the appointed son, from that day on, my strength never waned. Every year, my strength goes from one strength to another strength until this day today. Aghang nangaluya kay mga tiguang na. Di na makalahutay sa pagamatarong, sa pagtuman, sa dedication, sa loyalty, kay mga ugod-ugod na. Ang anak niya lang gyapon din. I am your model for strength, stability, and endurance. He that endureth till the end, the same shall be saved. So mga igsoon, mga kapatiran, lahat kayo, eto yung pananampalatayang tunay na kinaaniban ninyo sapagkat langit ang pupuntahan natin. Buhay na walang hanggan. Thank you, Father, for your grace, glory, and mercy. Thank you for everything that you have done for us. Thank you for your manna of revelation that continues to feed your people with the strength, the power, dominion, and victory that has been given to us to vanquish the forces of the enemy. From day to day, we are occupying the world. The voice of your appointed Son, which is your voice, reverberating throughout all the world, conquering all the forces of darkness, and give light to those who are in the tomb of their sins, to once again hear your voice, be resurrected unto power, and live a life that is pleasing in your sight, which is the life
of obedience, commitment, and loyalty, and dedication to do your will. All kingdom citizens must imbibe that spirit of strength in order for them to show to the world that this is the real life of Jesus Christ displayed and manifested in the sons and daughters of the Father Almighty. His kingdom of heaven is now on earth and is winning the battle against the forces of the enemy. Bless all of you for healing, financial blessings, and continuous enlightenment. The Father's blessings be upon all of you. To Him be glory in the name of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ. Amen and amen.